Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na maingaon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging, ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Umayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid, at sa kanyang pangangalakal naman ang iba. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng matagpuan, masasama't mabubuti, ano pat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, kapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon at paggunita sa kapisahan ni San Bernardo, isang abad at pantas ng simbahan. Sa ating Ebanghelyo, narinig natin ang pakikipag-usap ng Poong Nazareno sa mga saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng isang talinghaga
upang ipaliwanag muli at ipaalala sa kanya o sa kanila ang pagkilos na ginagawa ng Diyos sa kanila magpasa panahon nila. No? Ito ay mga karanasan at mga pangyayari sa kanyang o sa kanilang bayan na itinuturing ng mga Hudyo bilang mga bayan ng Israel ay ang piniling bayan ng Diyos. Pero bagamat sila ay piniling bayan, sila ay naging matigas ang ulo at patuloy na sinusuway ang kalooban ng Diyos. Pero ganun pa man, patuloy pa rin silang inaanyayahan ng Panginoon na magbalik loob upang muling makapiling doon sa kanyang kaharian. Pero gaya po ng pagiging matigas ng ulo nila, kaya't ang paghahari ng Diyos ay ipinaalala na para sa lahat. At tayo po, isa sa mga, kumbaga, naging recipient kung saan binuksan ang langit maging sa atin. At magpasa hanggang ngayon, inaanyayahan tayo ng Diyos na pumasok sa kanyang kaharian. Pag sinabing kaharian, doon sa langit. Paano tayo makakapasok sa langit? Sa pamamagitan ng ating pakikinig at pagsunod sa mga sinasabi, pinapaalala, inuutos ng Poong Jesus Nazareno. Sa inyo pong, pag tinitingnan ko kayo ngayon, no, sa inyong mga, ano ba ang tawag dyan? Mga hilatsa, no, ng mga pagmumukha. Tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo. Sige nga. Nasa mukha ba niyan, nasa isipan man natin na mababakas sa mukha natin, iniisip nyo bang pumasok sa langit? Sige nga, pakitingnan nga ulit yung katabi ninyo kung sa tingin nyo, lalo na sa mga magkakasama dito, sa magkakakilala dito, sa tingin nyo makakapasok yan sa langit. Hindi kasi tayo makakapasok sa langit kung hindi tayo aanyayahan. At sana maintindihan natin na maging ang pagparito mo sa simbahang ito, sa misang ito, ay isang paanyaya sa iyo ng Diyos. Inimbitahan tayo ng Diyos. Parang halimbawa, kami mga pare, hindi naman ako pwedeng basta pumasok dito at magmisa nang hindi ako pinahihintulutan o hindi ako iniimbitahan. Kasi pwede akong palayasin, pwede akong itaboy. Pero yung mas maganda na mas maunawaan natin, ang paanyaya sa atin ay hindi lang hanggang sa pagsisimba. Ang paanyaya sa atin ay hanggang doon sa langit. Kasi ang gusto ng Diyos, makabalik o makarating tayo sa langit. Kaya nga, yung sukdulan ng kanyang ginagawa na maging ang kanyang anak, ang kaisa-isa, ang bugtong at minamahal na anak ay ibinigay sa atin. Kaya narariyan ang imahin ng Poong Nazareno. Kasi sa pamamagitan niya, madadala tayo sa langit. Pero hindi automatic na nandiyan ng Poong Nazareno, tapos pasok ka na sa langit. Kasi gaya ng sabi ko, pag tinignan mo yung mga hilatsa ng pagmumukha ninyo, pagmumukha natin, ang laging makikita sa mukha natin, Lord, sana yumaman pa ako. Lord, sana humaba pa ang buhay ko. Kahit ubos na yung ngipin natin, kahit halos magkandakuba na tayo, hindi na tayo makalakad, di na tayo makatayo, pero ang dinadasal pa rin natin, sana humaba pa ang buhay ko. Yung igit pa nga yung gustong ibigay sa atin hindi mahabang buhay, kundi buhay na walang hanggan. Kaya lang, ang problema, lagi nating dinidedma ang paanyayang ito sa atin. Kung tutuusin po, no? Hindi ko alam kung naranasan ninyo na kapag iniimbitahan kayong magsimba,
ang dami mong dahilan. Di ba, nung mga panahon na medyo wala pa tayo dito, di ba, pag sinabihan ka ng magulang mo, magsimba ka, o kaya iniimbitahan ka na magsimba, busy ka. Trabaho, barkada, gala, gawain ng bahay, ang dami nating dahilan. Pero pag tinanong mo, gusto mo bang pumasok sa langit? Pero tatanggihan naman yan na wag muna ngayon, Father. Mayroon tong hangganan, ang imbitasyon ng Diyos ay may hangganan. Kaya yung pagpasok natin dito ay isang paraan din ng pagtanggap natin sa paanyaya ng Diyos. Pero hindi dito nagtatapos. Inanyayahan tayo, pero kailangan handa ka din. Pinaghahandaan mo rin ang pagparito. Kaya sa isang siguro mas praktikal at simpleng pag-unawa, kung gusto mong makapasok sa langit, pumasok ka muna ng simbahan. Kung gusto mong makarating sa langit, makarating ka muna sa misa. Kasi ito ay isang pagdiriwang, ito ay isang piging kung saan ang Poong Nazareno ang naghahandog, siya pa rin ang inihahandog para sa ating kaligtasan, para tayo makarating sa langit. Huwag lang nating asamin yung buhay dito sa mundong ito. Kasi kung buhay natin sa mundong ito, baka ilang baha pa ang mararanasan natin. Ilang trahedya pa ang pwede nating maranasan. Pero nawa, asamin natin na maging karapat-dapat tayo na makapasok sa kaharian ng Diyos doon sa langit. Pakitingnan nga ulit yung katabi. Sa tingin niyo, makikita kayo sa langit. Kayang-kaya nating magtulungan at sa tulong ng Poong Nazareno na ginagawa din naman ang lahat para nang sa ganon tayo po ay maihanda at maging karapat-dapat sa piging na inihahanda ng Diyos sa langit. Amen.